News Blast. Pangilinan na kinwestiyon naman ang mabagal na fuel subsidy. 3,000 pesos na ayuda sa mangingisda parang maamoy lang. Ang detalye ng reportahan ni atid sa inyo ni partner Sheena Torno. Nababagalan si Senator Francis Pangilinan, Chairman ng Senate Committee on Agriculture, Food and Agrarian Reform, sa pamamahagi ng fuel subsidy ng Department of Agriculture sa mga mangingisda. Ayon sa Senador, kailangan mapabilis ang pamamahagi ng tulong dahil sa patuloy na pagtaas ng presyo ng krudo na direktang nakakaapekto sa sektor ng pangisdaan. Batay sa datos ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o BFAR, aabot lamang sa 50 million pesos ang nakalaang pondo ngayong taon para sa fuel subsidy. 50 million, ilan? 15,000 lang yan di ba? Yes. Tapos 3,000 lang. Pero Pero yung baka- 3,000 na yun, hindi pa tumataas ang presyo ng kodo noon. Karampot na lang yun. Aminado ang BFAR na kulang naturang pondo ngunit sinabi ng ahensya na humiling na sila ng dagdag na 25 million pesos upang madagdagan ang pondo para sa fuel subsidy. Sakaling aprubahan, aabot sa 75 million pesos ang kabuuang pondo ng BFAR para sa nasabing programa sa 2026. Sa pagdinig ng komite, sinabi rin ng senador na maliit pa rin ito kung ikukumpara sa bilang ng rehistradong mangingisda sa bansa na nasa 2.7 milyon. Gayunman, ipinaliwanag ng BFAR na hindi lahat ng rehistradong mangingisda ang saklaw ng fuel subsidy. Regarding po sa 2.7 million registered fisher folk, hindi po lahat ito covered ng fuel subsidy kasi ang fuel subsidy po, yung may motorized bangka lang po, Mr. Chair. So we have this boat registration or the boat registration po na nasa 200,000 po ang registered motorized bangka. So that's our priority in giving the fuel subsidy, Mr. Chair. Thank you. Tsaka yung 3,000 ninyo, parang hindi na, di ba? Parang maaamoy mo lang yun, hindi mo mararamdaman eh. Sa panig naman ng Samahang Industriya ng Agrikultura o SINAG, nagbabala ang grupo na posibleng maraming mangingisda ang hindi na pumalaot sa patuloy na pagkalugi. Ayon sa kanilang pagtataya, malaking epekto ng pagtaas ng presyo ng krudo sa pang-araw-araw na operasyon ng mga maliliit na mangingisda. Ang actual loss ngayon ng mga mangingisda is 500 a day. Actual yon dahil yung dinagdag na crudo na 25 pesos per liter sa isang maliit na mangingisda na papalawod siya using 40 to 50 liters per ikot niya o per ikot niya sa karagatan, yung 500 inaabsorb niya. Dagdag pa ng SINAG, hanggang ngayon ay wala pa rin natatanggap na fuel subsidy o anumang diskwento sa buwis sa krudo ang mga mangingisda. Wala pa namang ayodang nakukuha, wala pa namang discount sa mga fuel, wala pang discount sa excise tax man yan o VAT man yan. Ang problema ngayon, nag-uusap bibigay daw yung ayoda in the next 2 weeks. Kaya lang, baka kung after 2 weeks, wala ka na mangisda. Kaugnay nito, nanawagan naman si Senator Pangilinan sa Department of Agriculture na madalihin ang paglalabas ng guidelines para sa 10 billion pesos na Presidential Assistance for Farmers and Fisher Folks na nakapaloob sa 2026 national budget. Mayroong 10 billion pesos na farmers and fisher folk assistance ang sa 2026 budget na dapat wala pang guidelines. So ang panawagan natin kanina, ilabas na yung guidelines kasi ngayon kailangan ng ating mga kababayan, lalo na ang mga pangangisda, yung suporta dahil ang taas ng presyo ng crudo. 80% ng production ng ating pangingisda ay crudo. Para sa Diyos at sa Pilipinas kung mahal. Ito si Sheena Torno, SMNI News. Ka-partner News Blast.